Minsan pa, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito, Ama. Kami po'y humihingi ng inyong pong patuloy na pagpatnubay sa gabing ito, Lord God. Patulong mong iayos ang aming mga puso't kaisipan. Sa lahat ng maririnig namin sa gabing ito, Panginoon, Ikaw ang maparangalan. Wala kang lalampasan sa bulwagang ito, Panginoon. Babae, lalaki, bata, kabataan, Panginoon. Naniniwala kaming may gagawin ka, Panginoon. Panginoon, paranas mo sa amin ang iyong pagyakap, ang pagsama ng iyong banal na espiritu sa bulwagang ito, Panginoon. Lord, maranasan namin yung kapayapaan, pagpapagaling mo, Panginoon, at pagpapahilom ng aming po mga puso. At walang ibang maparangalan, Panginoon, maging sa online, Lord God. I pray, Lord, na hinihingi namin ang paggalaw at pagkilos ng iyong kamay. Alam namin hindi maigsi, Panginoon. Ang kapangyarihan mo'y hindi limitado, Panginoon. Maranasan namin ang iyo pong pagmamahal sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Isang magandang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Sabi mo sa katabi mo, mas maganda ka pa sa gabi. Amen. Tignan mo sa likod mo, tignan mo ulit, mas maganda ka pa sa gabi. Praise the Lord. Talaga naman. Pagka talagang usapang pagandahan, no? Mga tiga-journey, number 1 po yan. Amen? Praise the Lord. Sino po yung pumunta rito may mga problema? Taas nga po natin yung kamay. Oh, praise the Lord, walang problema lahat tiga-journey. Taas nga po natin yung mga kamay na may problema ang pumunta rito. Okay, yung mga inabot ng kabiguan. Ayan. Yung mga inabot ng napasakitan ng kapigatian. Wala. Wow, praise the Lord talaga, no? Napakabuti ng Diyos talaga sa mga tiga-journey. Sino yung pumunta rito walang pera? Yun, nagtaasan. Yun, no? Di may problema pa rin po, no? Kala ko lahat wala nang problema. Eh. Parang nasa langit na tayo, no? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Tama po ba? May pinagdadaanan ba? Tama po ba? Mahirap magsinungaling wala kang pinagdadaanan. Yan ang itsura mo ngayon. Di ba? Lahat po tayo may pinagdadaanan. At sabi mo sa katabi mo, salamat kasi may pinagdadaanan ka. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang buhay po natin imposibleng wala kang pinagdadaanan. Amen? Ang kabiguan, hindi lang po yan yung nabasted ka. Amen? Ang kabiguan, hindi lang yung nalulungkot ka. Kita nyo, yung pagdating sa walang pera, ang bibilis ng kamay. Di ba? Number 1 po ba talaga ang pera sa buhay ng tao? Praise the Lord. Di ba? Pero ngayon, tayo po yung mag-uumpisa sa isang, sino po yung meron mga natira sa probinsya? Sa mga probinsya po, talagang probinsya, katulad dito, probinsya, di ba? Naggumamit ng banga. Banga. O yung mga bata dyan, hindi alam yung banga. Alam na nila ngayon yung mga Aqua Plus. Tama? Yung mga Aqua Plus, ano pa ba yung mga uso ngayon? Mga mamahaling inuminan, no? Alam mo yung mga bata, ito para baliktanaw lang tayo ng konti, no? Maalala ng mga tiga-probinsya yung banga. Yung banga po ay isang inuminan o lalagyan po ng tubig sa mga probinsya para malamig yung inumin. Tama? At nilalagyan daw po pa dati ng, ano yung nilalagay sa loob para mas malamig? Hindi. Hindi lumaki si pastor talaga sa probinsya. Ano yan? Yung kulay dilaw na nilalagay po sa pag may masasama raw espiritu. Ano yun? Alam niyo yun? Insenso. Okay? Para po sa tapayan, pag nilalagyan ng insenso, malamig lalo yung tubig. Ayan namin, natutunan na agad kayo. Diba? Kaya po yung mga tao dati, walang sakit-sakit yan sa tiyan. Ngayon kasi, di ba, may mga, ano ba tawag, anemia, mga acid. Di ba? Ito kita-kita nyo na acidic, di ba? Alam niyo po yung po yun. At nung panahon nun po yun, yung tapayan, o sinasabi natin na yung inumin na yun, ay napakahalaga sa mga tao nun.
That's right. Tama. Pero lumilipas yung panahon, tumatagal, nababaliwala. Tama po ba? At yung mga tapayan na yon, minsan, tinatapon na lang. Binabasag na lang. Alam niyo po, sa lugar ng Japan, meron pong isang tao. Ang pangalan niya po ay si Kintsugi. Okay, baka kumparin niyo si Kintsugi o kaya nabasa niyo na, no? Okay? Si Kintsugi po ay nagbigay po siya ng pagpapahalaga sa mga bagay na nababasag, nasisira. Wala pa akong nakikita. Di ba po? Sabi pong ganun dito, si Kintsugi po, ay nakagawa siya ng isang kumpanya sa Japan na naging tradisyon na. Kung tawagin daw po ito ay ang Golden Joinery. At yung Golden Joinery na yun ay nagpapahalaga po sa mga bagay-bagay na nanabasag, nawasak, nasira, nadurog. Okay? At ito po'y naging tradisyon na sa pananaw po hirap banggitin kasi, no? Ni Kintsugi, yung mga bagay po na kung saan ay basag na at sa tingin mo'y wala ng pakinabang at inaapak-apakan na lang, para po sa kanya ay napakahalaga. Binibigay niya muli ng buhay, dinuduktungan, inaayos, dinadahan-dahan, para po magbalik sa dating maganda at maayos. Kaya po nung last time nanunood ako, doon mahilig ako manood dyan, yung mga, kung saan nagmumula yung mga baso, di ba? Tapos yung may mga magic, di ba? May mga bato. Diba? May mga nanonood dito ng bagwis-bagwis, yung mga short pelikula po. Diba? May mga batong nakukuha, tapos napakahalaga pala. Di ba? Alam nyo, yung po yung naging kaisipan niya, na yung mga kaysa ibasura, bibigyan niya muli ng buhay. Amen? Alam niyo, parang tulad din natin. Kaya kanina, pinatataas ko po yung mga kamay ninyo. Kung sino yung may mga problema. Lahat kayo, buong buo, no? Praise the Lord talaga, napapawaw ako. Amen? Alam niyo, tulad po natin, pare-parehas tayo. Kahit hindi mo sabihin sa akin, minsan ka nang nabasag. Sabihin mo nga sa katabi mo, minsan ka nang nabasag. At minsan durug na durug ka. Tama po ba? Minsan dumarating tayo, ang akala natin sa buhay natin, malakas tayo, matibay tayo. At sa tingin ng ibang tao, ang ganda mo manamit, ang ayos mo mag-makeup, bagong riban, pero sa totoo lang yung loob, no, basag na basag. Wasak na wasak. Tama po ba? May mga tao ayaw lang umamin na siya'y wasak na, papakitan, matibay siya, matatag siya, pero sa kabila, tandaan po natin to, sa mata nakikita yung tunay na pagkatao. Kahit ngumingiti yung bibig mo, pero yung mata mo lumalabas yan, yung kalungkutan. Minsan, kahit hirap ka na, pinipilit mo na lang lumaban. Sabi pong ganun dito, sa ating pong pag-uusapan na hinango po natin ngayon, at pinamagatan po natin pagbangon mula sa pagkabasag. Amen? Usapang basagan na to. Diba? Para magkaamina na. Kanina walang tumataas, no? Pero sa totoo lang, kapatid, pakinggan mo mabuti to at mararamdaman mo ngayon na basag ka na pala. May lamat pa lang ba o talagang biyak na? O durug ka na sa mga pinagdadaanan mo? Sabi po dito sa ating konteksto, okay, sa aklat po ng mga awit, 34:18. Sabay-sabay nga po natin basahin.
Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Teka muna po. Dahan-dahan lang. Ulitin natin muna, tapos may quit eh. Di ba may quit? Bigyan natin impact ha. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Puro buo kayo ngayon. Hindi malapit sa inyo si Lord. Uulitin ko ngayon yung tanong ko kanino. Sino po yung mga wasak ang buhay, dumaan sa pagkasira, nahihirapan, may problema? Taas yung kamay. Taas mo na, huwag ka na mahiya. Ayaw niyo pa ng gano'n, ha? O yung dumadaan sa kabiguan, sa walang pambayad, sa bahay, sa kuryente. Di ba? Ang pagkawasa kasi ng puso, minsan nakapokus lang tayo sa pag-ibig. Tama? Pero pag wala ka ng bayarin, kulang ka na sa pera, yung talagang yung beast mode ba tawag doon, o zombie mode, lumalabas no? Pagka ganun, no? Alam niyo po, tuloy natin. At inililigtas ang may bagabag na diwa. Alam niyo yung mga bagabag na diwa? Kanina tinignan ko. Yun yung mga dumadaan sa pagdadalamhati. Okay? Yung sinasabing pusong wasak, madalas daw ginagamit niya sa mga taong bigo. Aray. Iniwan, nagmahal, iniwan, nasaktan. Yun daw yung pusong wasak, madalas ginagamit yun. Yung bagabag na diwa, yan daw po yung mga dumadaan sa problema, pagsubok, mga pagdadalamhati na wala ng pamilya, na wala ng trabaho, na wala ng hanap buhay, dumadaan po sa pagdadalamhati. Okay? Minsan, ang tingin lang natin lagi, no? Feeling natin yung pusong wasak. Ang daming apektado dyan, no? Babae, lalaki, normal po. Sabi pong ganun dito, pagkabasag, sabi po rito, paki-change po yung ating pasunod po. Yan, pagkabasag. Pag-usapan natin yung pagkabasag. Sa Hebreo daw po, okay, na salita, shabar. Okay? Pastor, ba't daw ginagamit pa yung mga words na yan? Katulad ng paliwanag kanina ni Pastor Nicky. Kaya po natin ginagamit pa yung mga Hebrew words na yan o Greek words na yan para mapatunayan lalo natin kung ano ba yung talagang ginamit na salita. Mas maintindihan natin kung ano ba yung dinidiin ng mensahe na pinag-uusapan po natin ngayon. Sabi pong ganon, ang shabar ay sa salitang Pilipino, Tagalog, mabasag, madurog, mawasak. At sa Grego naman daw po, sentribo. Lubusang madurog, mapagkumbaba. Amen? Alam nyo, napakasarap sa church, no? Ang dami mong matututunan. Di ba? Sa eskwelahan, walang ganyan. Mga Hebrew. Tama? Mag-aaral ka talaga ng subject ng ganyan para lang makakuha. Pero dito, ang dami po natin natututunan, no? Sabi pong ganun dito, ang pagkabasag ay para sa lahat, walang sino man ang ligtas. Tama po ba yan? Kaya kanina, ayaw-ayaw pa kayo, no? Wala kahit isa na hindi nabasag, hindi nahirapan. Baka nga hanggang ngayon, bit-bit mo pa yung sama ng loob mo sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo. Baka ngayon, dala-dala mo pa rin yung galit na nagawa sa iyo ng asawa mo o ng anak mo. Mahirap magpakatotoo talaga, tataas na lang ng kamay, ang hirap pa, no? Kahit may nararamdaman, magmatigasan tayo. Pero alam nyo, kahit po hindi nyo sabihin yan, alam ng Diyos yan. Amen? Ipinakikita ng Biblia na ang pagkabasag ay bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagkabasag daw po ay may pakiramdam ng kawalan, kasalanan o limitasyon, pakikipaglaban, paghihirap o laban sa buhay, sakit sa damdamin at espiritu. Ito raw po yung emosyonal na pagkabasag, wasak ang puso. Tama naman po, no? Lalo na kung nagmamahal ka, tapos, di naman pwede.
Tapos nagmamahal ka, iiwan ka lang. Tama po. Nagmamahal ka, binabaliwala ka naman. Nagmamahal ka, pero sinasaktan ka lang. Wasak ang puso, lungkot, pagtanggi, pagkadismaya, pagkapagod sa espiritu, durog ang loob, pagkawala ng pag-asa, panloob na pagkatalo. Di ba dumating na po ba sa buhay mo yung may pagkatalo ka? Yan, praise the Lord, may sumasagot na. Nararamdaman na nila. Di ba? Habang tumatagal, yung nagiging totoo na, Lord. Di ba? Lahat po tayo may pagkatalo. Amen? Sino ba nagsusugal dito? Ayun, praise the Lord. Okay, sabi po sa mga awit, 147:3 o 47. Dapat Tagalog, Tatlo. At ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Amen? Okay? Kaya po, napakasarap ngayon kung nararamdaman mo, totoo lang na may sugat ka. Ito yung araw na tinakda ng Diyos para gamutin ka niya. Amen? Para paghilumin ka niya. Para bigyan ka niya ng bagong buhay na nakalulugod sa harapan niya. Pagbangon. Yan, di ba? Sinirito yung mga nadapa na tapos gusto niya, doon na lang siya. Dapa na lang ako, nandito na lang buhay ko. Bahala ka na, hindi ko na kaya. Ginawa ko ng lahat. Pamamalansya, paglalaba. Diba? Tapos ginanon mo lang ako. Di ba? Pagbangon. Sa salitang English, breakthrough. Okay? Akala natin yung breakthrough, yung ano lang, no? Yung pag may pera, masaganang buhay, yan yung breakthrough namin. Tandaan po natin, may kanya-kanya tayong pagkalagpak na pero ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng pagbangon muli. Amen? Sa salita pong yasa, sabing ganon, magligtas, magpalaya, yung rapa, ito kabisado nyo to, no? Jehovah Rapa. Amen? Yung nagpapagaling. Walang iba kundi ang ating Panginoon, panlabas na kaanyuhan at panloob ay ginagamot ng ating Panginoon. Maaring sa tingin mo, hindi ka ngayon may sakit, wala ka. Lakas-lakas mo. Pero yung damdamin at espiritu mo ay wasak pala. Shalom. Sabi mo sa katabi mo, shalom, shalom. Napakaganda po pala ng salitang shalom. Diba? Ito raw po ay kapayapaan. Tignan mo nga yung mukha nung katabi mo, mukhang kapayapaan ba ang dala niyan? Amen. Ha? Praise the Lord. Kabuuan. Okay? Ang pagbangon daw po ay magligtas, magpalaya, magpagaling, kapayapaan at kabuuan. Ito yung pinakagusto ko dito eh. Yung level ng pagbangon. Okay? Sino po yung mga gustong makabangon dito ngayon? Sa mga kalungkutan, sa kahirapan, sa kabiguan, sa sakit. Sino po? Sino yung gustong makabangon? Taas natin kamay natin. Praise the Lord. Di ba? Lahat tayo nagtaas ng kamay sa pagbangon, tama? O ibig sabihin, lahat tayo nakalagpak kanina. Yun lang naman yun eh. May baksak tayo talaga. Ayaw lang nating umamin. Kita niyo yung pagbangon, amen! Diba? Tama? Walang ligtas talaga kay Lord. Di ba? Sabi po rito, ang pagkilala sa pagkabaksak ay unang-una. Para kung gusto mong bumangon, kailangan mong tanggapin sa sarili mo at aminin mo na may pinagdadaanan ka sa buhay mo. Maraming tao, kaya ko to. Kaya ko to. Pag nag-iisa na, umiiyak na. Tama? Ang tibay mong tignan, napakakisig, napakagaling manalita, pero basag pala ang loob. Alam niyo po, kung gusto raw po natin bumangon, matuto tayong umamin na tayo'y nasugatan. Amen?
Walang pagtanggi o pagtatago dapat kung gusto mong bumangon. Kaya nga po, alam niyo po, dito sample pag sa husgado, pumunta ka sa husgado, kukuha ka ng abogado, kahit mamahaling abogado pa yan, tatanungin ka. Ginawa mo ba talaga? Pag nagsisinungaling ka dyan, yari ka lalo. Pero pag umaamin ka, sasabihin pa sa'yo, gagaang ang kaso mo. Ganyan din po tayo sa buhay natin. Pag tayo nagtatago, bumibigat lang niya, kapatid. Pero kung gusto mo bumangon, sa pagkakabagsak mo, matuto kang umamin sa sarili mo na baksak ka na. Durog ka na, wasak ka na. Okay? Pangalawa, panghihimasok ng Diyos, dapat pinapayagan daw po natin sa buhay natin yan. Maraming tao po, pag-usapan Diyos, ang hirap tanggapin, lalo na pag may problema ka. Tama? Ang hirap tanggapin. Diyos ko, sister, ngayon mo mapapagsasabi sa akin yan. Diyos, nangungutang nga ako. Sister, basag na nga ako. Sasabihin mo pa, may yung Diyos. Di ba? Tayo raw po, kung gusto natin makabangon at pagalingin ng Panginoon, matuto tayo sa puso natin, na makialaman Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi yung sarili natin, kung hindi mula sa Kanya. Amen? Kung gusto mong makabangon dyan sa pagkakalubog mo, kapatid, ipaubaya mo sa Diyos yung buhay mo. Yung buhay ko. Habang hindi mo pinapayagan ng Panginoon Diyos, pakialaman niyang buhay mo na yan, ikaw yung naghahari dyan. Kasi ang Diyos natin ay hindi po pakialamero. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para makita po ng Panginoon kung kusang loob tayong lalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at buong puso natin tatanggapin ang mga turo niya. Pero kung hindi natin yan gagawin, sorry for my words, kahit ilang taong ka pa, ilang taong pa ako. Alam niyo po, dito sa church, hindi po patagalan labanan dito. Paayusan ng buhay. Amen? Kahit matagal ka na rito, kung di ka naman nagpapaayos ng buhay sa Panginoon, sorry for my words, nananatili kang ikaw pa rin ang naghahari sa buhay mo. Pangatlo po, pagpapanumbalik at kabuuan, katatagan ng damdamin, bagong pag-asa, malinaw na espiritu. Kung gusto mo makabangon, nais ng Diyos kasi lagi tayong bumabalik sa Kanya. Nais ng Diyos humihingi tayo ng tawad sa Kanya. Nais ng Diyos nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya. Nais ng Diyos ipaalam mo kung ano yung meron ka sa puso mo. Kung ano yung kalagayan mo. Kaya po napakahalaga, alam nyo, sa buhay ng tao, may pakikipag-ugnayan araw-araw sa Panginoon. Mahirap pag wala po tayong ipag-ugnayan sa Panginoon. Sorry for my words. Kahit gusto kang ibangon ng Panginoon, kahit inaabot ka na ng Panginoon, kung mismong ikaw tumatalikod sa Kanya, lumalayo ka sa Kanya, nagmamatigas ka sa Panginoon, di po tayo makakabangon. Ang Diyos po natin ay hindi pakialamero sa buhay. Gusto ng Diyos na magdesisyon po tayo lagi sa sarili natin na may kababaang loob sa Kanya. Introduction pa lang yun. No? Akala nyo may puntos na, no? 3 oras to. Sigurado ko magbabago na ang pananaw nyo sa buhay pag uwi nyo. Diba? Wala ka ng problema, 3 oras ka na nakinig eh. Tama? Sa first point, pasok po tayo. Tingnan nyo, pamagat first point pa lang, busog ka na oh. Mas nagiging maayos ang pagkabagsak kapag binibitawan mo ang kontrol at isinusuko ito sa Panginoon. Tama? Minsan tayo po, di ba? Hirap na hirap tayong bumitaw, no? Tama? Kahit na gusto mo nang makalaya, pero
pinipilit mong yakapin pa rin. Makita lang matatag ka. Sa pag-uusapan po natin, may 3 tao tayong pag-uusapan na dumaan po sa mga ganung bagay. At uunahin ko na po sa inyo. Okay po. Kung kilala nyo si Hana, yung anak ni Danis, hindi yun. Masyado kayo seryoso. Dapat masaya tayo. Sa Panginoon tayo naglilingkod eh. Para pag umuwi tayo, masaya. Hindi yung, Diyos ko, aroy. Di ba po? Si Hana po ay isang babaeng, sorry for my words, kalungkutan talaga to ng isang babae po, no? Yung hindi niya may mabigyan ng anak, yung kanyang asawa. Tama po ba? Makikiraan po ako sa inyo. Si Hana po ay isang baog na babae. Kaya dumadating po sa kanya yung emosyonal na pagkatalo. O emosyonal na pagkainggit. Lalo na po dun sa kay Pinehas. Sa tuwing nagkikita po sila, naiinggit siya. Nalulungkot siya. Kasi yung kulang yung, sorry for my words yung pagkababae. Kaligayahan po ng isang babae. Kaya kahit di po ako babae, nararamdaman ko yan. Na makapagbigay po ng isang anak sa kanyang asawa. Tama po ba? Kung kaya ganun na nga lang po, pag nawawala ng anak ang mga magulang, yung mga babae po, sila po yung unang nasasaktan. Kasi sila raw po yung karuktong ng pusod ng kanilang anak. Kung kaya ganun po yung damdamin ni Hana, nasasaktan siya, naiinggit siya. Pero dumating sa panahon na kung saan natuto po siyang manalangin. Okay po. Basahin po natin sa 1 Samuel. Okay. King, dito po. Ayan, basahin po natin. Basahin po natin. Ayan, sabi po rito sa 1 Samuel 1:10-11, buong pait na lumuha si Hana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan kung hindi ninyo ako, abang lingkod, hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Alam nyo, saan po dinala ni Hana yung kanya pong kalagayan? Sa pananalangin. Amen? Alam nyo po, binigyan siya ng anak. Minsan ganun tayo, no? Lumalapit tayo sa Panginoon pag yung kailangan lang. Pero yung pang-araw-araw natin pamumuhay, minsan napakalayo natin sa Lord. Minsan kung walang kapalit, di tayo lumalapit sa Panginoon. Minsan nga pati yung linggo na para sa Diyos, tinatabla pa natin ng Panginoon. Minsan yung Biyernes na para makapanalangin, tinatabla pa natin si Lord. Pero pag basag na tayo, wasak na tayo. Yung iba, lalapit lang sa Panginoon pag matsutsugin na. May sakit na. Kalulungkot pong isipin yung mga ganong bagay. Sabi po sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen? Alam nyo, meron pong, sino po rito yung mga nakapunta na, nakapag-swimming na? Sigurado may mga nag-swimming na. Taas mo yung kamay mo. Mamaya.
Swimming, tapos napunta kayo doon sa puting-puting buhangin. White sand, no? Saan ba yung white sand na yan? Pansinin niyo po yung buhangin. Nakapaglaro na po ba kayo sa buhanginan? Hindi pa? O nakapaglaro na po? Yung buhangin, pag pinansin mong gano'n, kinuha mong gano'n, tapos piniga mo, di ba? Kapit-kapit mo siya ng matindi. Saan lumalabas yung buhangin? Kung saan mapansin niyo po? Saan? Sa pagitan ng daliri. Tama po ba? Tama? Kasi daw po may frictional force na nangyayari na nagbabanggaan yung mga bagay-bagay na maliliit na yung para sumiksik sila sa gilid ng ating pong mga daliri. Minsan ganun tayo. Ayaw nating bumbudaw. Ayaw nating ibuka. Pansinin niyo po, bubuka ko to. Tapos nandyan yung buhangin. Yung buhangin daw po, okay, hindi nawawala sa pwesto niya. Pero habang tinutupi natin at naggigigil tayo, yung buhangin lumalabas daw po dyan sa pagitan ng ating mga kamay. Ano po yung aral na makukuha natin doon? Alam niyo po, the more may pressure kasi tayo, may galit tayo, sama ng loob, pinagdadaanan sa buhay, the more nanggigigil tayo, yung pressure ng galit natin kahit tinatago natin yan, lalabas at lalabas yan. Tama? Gigil na gigil ka, kinaakap mo talaga yung kahit di mo na yung. Kaya nga yung iba po, hindi nakakayanang bumibigay. Bibigay sila. Pero tingnan nyo po pag ginanon nyo, kahit mabigat yung buhangin na yan, pag inabot mo sa Panginoon yan, at hinayaan mong hindi mo na kontrolin yan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sabi po sa Kawikaan 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin siya ay ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kung atin pong papansanin yung salitang kay Yahweh ka magtiwala, buong puso. Hindi 1/4, hindi kalahati. Buong puso. Tama? Alam nyo kung buong puso tayong magtitiwala sa Panginoon at aalisin natin yung pagkakahawak natin na mahigpit dyan sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo o pagkabasag na nasa iyo, hahayaan mo ang Diyos sa buhay mo. Alam nyo, Diyon lang po kikilos ang Diyos sa buhay natin pag totoo po tayong nagtiwala sa Kanya. Pag buong puso tayong nagtiwala sa Diyos, dun palang gagalaw ang Diyos sa buhay natin. Sabi pong ganon, ang brokenness ay magiging mapagpapala. Ang brokenness ay nagiging pagpapala kapag ang kontrol ay isinusuko daw. Amen? Ang salitang kontrol ay isinusuko. Ito raw po yung salita na kung saan buong puso ka dapat na nagtitiwala sa Panginoon. Hinahayaan mo na ang Diyos ang magkukontrol sa buhay mo. Hahayaan mo na ang Diyos ang gumalaw sa buhay at pagsubok na meron ka. Yung mga pinagdaanan mo, hahayaan mo ang Panginoon na ang gumalaw. Amen? Kasi tandaan po natin, di naman natin talaga kaya. Kung pauubaya po natin yung control sa Panginoon, ay yun po ay pagpapakita ng buong pagtitiwala natin sa Panginoon, buong puso. May diyan po hindi na mahirap na pakialaman tayo ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Binigay mo na yung puso mo sa Lord eh. Tama? Kaya po ang nais ng Panginoon, buong puso ang hinihingi sa atin. Walang 1/4. Amen? Ang brokenness ay nagiging pagpapala kapag pinapalitan ng panalangin ang pressure. Tama? Kaysa
Gaganyan ka dyan, magwawala ka dyan, magayat ka, kung ano-ano, paggagawin mo, di ba? Manalangin ka na lang. Amen? At doon mo mararanasan yung pagkabasag mo sa buhay mo o yung brokenness na nararanasan mo sa buhay mo, okay, ay magiging pagpapala sa'yo. Amen? Nalobat ang aking laptop. Sandali lang po, buti may backup. Alam nyo, napakasarap po pag ang Diyos na nagkukontrol ng buhay natin. Yung hindi na ikaw yung naghahari sa sarili mo. Napakahirap po sa buhay pala talaga. Pag gumagalaw lagi sa sarili natin, yung sarili natin. Pero pag sa Panginoon ka umaasa, at kinukontrol ka ng Panginoon, napakagaang lang po ng mga pagsubok na yan. Okay? Pangatlo, pinapalitan ng tiwala ang pagkabalisa. Amen? Pag tayo po'y sa Diyos buong binibigyan natin tiwala natin, ano man pong problema, pagsubok, pinagdadaanan, anxiety, depression, lahat po yan, okay, pag sa Diyos mo pinagkatiwala, yung sakit o pagkabasag na nararanasan mo ay magiging pagpapala sa iyo. Amen? Parang ang hirap isipin, no? Basag na basag ka na tapos. Pero alam nyo, totoo po yun. Kung ba tayo binabasag ng Panginoon? Kasi gusto ng Lord maranasan natin yung pagpapala niya. Amen? Katulad po nung paghulma ng paggawa ng palayok. Di ba? Hindi lang naman basta dinidikitan, dinudurog pa ulit bago idadaan ulit yun sa machine. Gigilingin ng gigilingin. Para ano po, mamold ng maayos, mapaganda. Isinasalang pa po yung iba po sa pugon ng ilang araw bago kukunin, patutuyuin. Ang daming proseso. Minsan may masasakit sa atin po na sitwasyon ng buhay natin. Pero kasi may inaayos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi po dito sa Lucas, sabi po nga, mula sa hawak ko kay Lord hanggang sa ipagkatiwala ko sa iyo, Lord. Tama po ba? Mas maganda raw po yung hawak mo dati, yung lahat ng mga pasanin na yan, mas masarap na dumating sa kaisipan mo, Lord, bibigay ko na po sa iyo. Amen? Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw na ang bahala sa pag-aaral ng anak ko. Ikaw na yung bahala sa asawa ko, Lord. Bigay mo na. Bigay mo na sa Panginoon. Minsan kasi hirap na hirap tayo di ba? Ayaw pa natin i-let go. Di ba? Ayaw natin bitawan, yan na lang nga, baka yan na lang yung nagpapahirap sa'yo. Tapos yung pagbabala ng Diyos, ayan na. Hindi mo pa magawa. Bumitaw ka na nang makita mo yung pagpapala ng Diyos sa'yo. Amen? Minsan mahirap po yun, no? Siyempre, mahal na mahal mo. Binili mo ng mahal, inalagaan mo, tapos biglang mawawala. O kaya ibibigay mo, sasabihin natin sa Diyos, matalino ko. Mahusay ako, magaling ako Ba't pagkatiwala ako sa Diyos? Pero tandaan po natin, mas masarap po na nagpapaayos sa Panginoon. Lucas 22:42, sabi niya, Ama, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito po yun, di ba, yung words po ni Jesus sa kanyang tatay. Kasi nahihirapan na siya Pero kahit Diyos po siya, na pwede niya namang gawin yung oras na yun, hindi siya masaktan. Pwede niya nga pong gawin na lahat yun, magpahinto yung mga taong nananakit sa kanya Pero alam niyo po, dahil mahal niya yung tatay niya, dahil alam niya mas ikagaganda ng karamihan yung gagawin niya, sabi niya, Panginoon, Ama, yung kalooban mo ang masunod, hindi yung kalooban ko.
Amen? Sana ganun po tayo lahat, no? Pag sinuko natin yung sarili natin, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Lord, ikaw na bahala sa mga anak ko. Hindi ko sila kayang pag-aralin eh. Diba? Bigay mo na sa Panginoon. Kasi minsan, mas sobra nating paghihigpit. Inaakap natin sobra yung mga gusto natin. Pero hindi yung palang ang kalooban ng Diyos sa buhay natin at sa kanila. Pilit tayo ng pilit. Pangalawang puntos, matatapos na po ako. Ha? Sabi po sa pangalawang puntos, okay, pag-uusapan natin, kilalang kilala nyo to eh. Si Fernando po Jr., yung nagpapabugbog. Tapos bandang uli, panalo. Di ba? Ang pag-uusapan natin ito, napaka-inspirasyon na tao sa Biblia. Na kahit dumaan siya sa hirap, sa pagkawala, sa pagkabaksak, sa pagkalubog, hindi nagbago ang pagtingin niya sa ating Diyos. O sa tingin niyo, sino yan? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, praise the Lord, talaga nagbabasa yung ating journey. Praise the Lord. Alam niyo, no? Pagdating sa ganyang inspirasyon, si Job, no? Tibay, no? Grabe, no? Bawat oras, no? Namatay ang anak, kinuha yung kayamanan, kinuha yung kahari-harian. Pero si Job, no? Dahil hindi siya nagpalinlang, naniwala siya na tumayo pa rin sa Panginoon, binalik ng doble-doble yung pagpapala sa kanya. Tama po ba? Sabi po sa pangalawang puntos, mas nagiging malinaw ang pagkabagsak kapag kinikilala mong hindi tahimik ang Diyos at kumikilos siya kahit hindi mo nakikita. Amen? Alam nyo, minsan akala natin, no, yung Diyos baliwala o hindi gumagalaw sa buhay natin, no. Parang hindi natin siya kasama sa mga sitwasyon. Na hirap na tayo, pagod na tayo, parang walang nangyayari sa buhay natin. Trabaho tayo ng trabaho, wala nang mangyayari. Yung mga anak natin hindi nagbabago, yung asawa natin hindi nagbabago. Yung mga tao sa church hindi rin nagbabago. Diba? Pero alam niyo po, nandyan lang ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka iniwan ni Lord. Tama. Sa kahit anong hirap ng sitwasyon ng buhay po natin, hindi tayo iniwan ng Lord. Amen po ba? Kahit ganyan na yan katabi mo, ganyan na yan, ganyan minahal ng Diyos yan. Amen? Tama po. Kamahal-mahal yan. Kaya nga nandito ngayon sa church yan eh. Tama? Kasi may panahon na siya sa Lord. Tama po ba? Kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal tayo ng Panginoon. Kaya wag natin sasabihin na ang Diyos, akala natin, wala sa ating sitwasyon. Hindi kanya iniwan. Hindi kanya pinabayaan. Job 23:8 and 9, sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Hindi ko rin siya nakita sa dakong hilaga. At sa bandang timog, ni bakas ay wala. Kala niya ganun, no? Si Lord, wala, no? Pero sa totoo lang, ang Panginoon natin, kasama mo. Kahit nga nagkakamali ka, nandyan lang si Lord sa iyo. Kahit pa ulit-ulit pa yung kasalanan natin, nandyan pa rin si Lord sa iyo. Kahit hindi ka nakapatawad sa paningin ng tao, pero ang Diyos, pinapatawad niya pa rin po tayo. Amen po ba? Alam nyo, sa isang basag na tao raw po, na akala natin di natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos po ay gumagalaw sa atin para ayusin yung buhay natin. Minsan, totoo lang, tayo lang po ang wala sa Panginoon. Tayo lang ang lumalayo sa Lord. Kalulungkot, no? Minsan, lalapit lang tayo sa Lord pag walang-wala na. Pag hirap na. Si Job ay nakaranas ng pakiramdam niya ay iniwan siya. Hindi niya makita o marinig ang Diyos. Wala siyang nakikita
paliwanag sa kanyang pagdurusa. Totoo naman po, nung kalagayan ni Job na yun, parang ikaw siguro wala ka na talaga. Baka minura mo na yung Diyos. Di ba? Minsan nga, wala lang tayong pambayad, pangkain. Wala lang tayong pambayad sa mga Shopee natin, nagwawala na tayo. No? Order naman ng order. Add to cart naman ng add to cart. Di ba? Tapos nagagalit tayo. Pero si Job, ano man yung kinuha sa kanya, inalis sa kanya, pero nanatili siya sa Panginoon. Na kahit akala niya wala ang Diyos dyan, si Job hindi nagbago sa pagtingin niya sa ating Panginoon. Sana ganun din po tayo, no? Amen? Sabi po ganun, akala ni Job tahimik ang Diyos, ngunit ang di niya alam, ang Diyos ay in love sa lahat ng involved sa lahat ng nangyayari sa Kanya. Amen? Tayo niyo po, ang Diyos pala, kahit hindi ka, akala mo wala sa tabi mo, ang Diyos, sinasamahan ka pa rin pala niya. Tama? Kahit busy ka sa trabaho mo, kahit di ka na umaaten, kahit na nagtatampo ka pa kay sister, kay brother, sinasamahan ka pa rin ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag ka na magtampo. Kasama mo naman si Lord. Tama? Minsan matampuhin tayo eh. Alam niyo po, mas masarap mamuhay ng single. Totoo yan. Di ba? Kasi mas malapit si Lord. Kasi wala ka na makausap eh. Magpipray ka na lang talaga. Di ba? Minsan di ba may kasama ka nga, hindi ka naman hinahaya, manalangin man lang. Tama? May kasama ka nga, hindi ka man lang maipag-pray. Tama? Minsan nahahayain ka pa kung saan-saan, pag hindi na pagbigyan, mag-aaway pa kayo. Pero pag si Lord kasama mo, hindi ka niya iiwan. Amen? Kahit di mo siya nakikita, kasama pa rin po natin ng Diyos. Amen? Eto na ako. Genesis 50:20. Okay? Sabi po rito, masama ang inyong ginagawa sa akin, subalit ipinahihintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at hindi dahil doon niligtas ang marami ngayon. Amen? Okay po. Pasok na po ko rito sa pangatlong puntos natin. Okay? Sa pangatlong puntos, talo na po ako doon. Brokenness is, sabi pong ganun dito, nagkakaroon ng layunin ang pagkabasag kapag nababago, binago ka ng Diyos ayon sa kanyang plano. Nagkakaroon ng layunin ang pagkabasag kapag binabago ka na ng Diyos ayon sa kanyang plano. Totoo po ba yun? Ha? Kaya pala, no, kailangan pala talaga natin nababasag, no? Kasi gusto ng Panginoon, yung bago ka na sa paningin niya. Amen? Yung bago ka na sa paningin niya. Yan, si Brian, naku, Diyos ko dati, walang kabuhay-buhay yan. Di nga masarap magluto yan eh. Tama? Pero dahil sa binago ka ng Panginoon, di ba? Si Brian ang hinahanap-hanap pagdating sa masarap na lutuan. Amen? Kasi inaayos tayo ng Panginoon eh. Minsan may mga bagay na inaalis sa atin ng Diyos, ayaw pa natin kasi tunay na bitawan. Di ba? Kahit hirap ka na, karga mo pa din. Oh. Di ba? Bit. Oh, nandyan si ano eh. Ay, si ano yan? Ha? Kapatid, bitawan mo na yan. Kubang-kuba ka na dyan. Paulit-ulit ka na lang dyan. Di ba? Yung bit-biti mo na yan, niririway ng kaaway sa'yo, tuwan-tuwa siya sa'yo. Si Abby, ayan na naman siya. Di ba?
Kaya kung di natin bibitawan sa Panginoon yan, babalik-balikan ka lang niyang kapatid. Amen? Sabi pong ganun dito sa 2 Corinthians 12:7-10, ngunit upang hindi kayo magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayo hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Amen. Alam niyo po, yung pangatlong karakter natin, walang iba kundi si Paul. Si Paul, hindi rin siya katanggap-tanggap. Si Paul, sorry for my words, di ba? Kriminal. Mamamatay siya ng mga Kristiyano. Umuusig sa mga nakakakilala kay Kristo. Tama? Yan si Paul. Sino maniniwala? Tapos sisigaw siya, tanggapin mo ang Panginoon, magsisisi ko. Hindi maniniwala. Kay Reggie nga, walang naniwala. Kay Paul pa. Diba? Sa akin nga po, ito, yung itsura na to ngayon, nasa harapan nyo. Walang naniniwala. Naku, si Brother si Reggie, makakita lang na supot na shabu yan. Yari na naman eh. Lasinggero yan eh. Adik yan eh. Hindi na magbabago yan. Diba? Kung pinaniwalaan ko yung mga tao na yun, di ba? Malamang hindi nyo ako nakita rito, malamang tsugi na ako. Di ba? Malinaw na breakthrough, nasa harapan nyo na po. Okay? Sa kabila ng kawalang hiyaan, walang kwentang tao, palaaway, magagalitin. Di ba? Yun pala yung pinipili ng Panginoon. Kasi gusto niyang baguhin at makita na ang Diyos ay Diyos sa buhay. Amen? Tama? Ano babaguhin sa'yo ng Diyos kung wala kang problema, hindi ka basag, kung Diyos ko, maayos ka, wala ka ng problema, nasa langit ka na. Kaya kanina, sino may problema? Wala. Diba? Ngayon, sino may problema? Sino basag na basag? Taas kamay. Amen. Lahat tayo kasi babaguhin ng Panginoon. Amen? Gusto ng Panginoon palayain ka dyan sa kasalanan mong ginawa. Kaya gusto ng Panginoon bigyan ka ng bagong buhay, ayusin ka, pagandahin ka. Ano babaguhin sa'yo kung wala kang basag? Tama? O ngayon, tanggap nyo na basag tayo pare-parehas dito. Tama? O ngayon, uuwi kayo mamaya, buong-buo na kayo. Amen ba yun? Kasi yung pagpapala at salita ng Diyos ang nag-aayos po sa atin. At walang ibang tigapag-ayos nun ay ang Diyos na buhay. Amen? Alam mo, pare-parehas lang naman tayo. Sorry for my words ha. Mga putik lang tayo. Tama? Minsan tinitignan natin sarili natin, napakataas natin. Mayaman ako. Mas maganda ako dyan. Mas mamahalin yung pampaputi ko dyan. Di ba? Minsan ganun natin tinitignan ng sarili natin, matalino ko. Pero sa totoo lang po, lahat tayo dapat nagpapaayos sa Panginoon. Amen? Matuto tayo magpaayos sa Panginoon. Amen po ba? Okay? Kaya yung may mga asawa may problema, wag mo na piliting ayusin yan. Ipaayos sa Panginoon yan. Amen? Ipanalangin mo na, ipanalangin yan. Yung anak mo matigas ang ulo, puro ML, ipanalangin mo sa Panginoon yan. Yung anak mo gusto makapag-aral, pag-pray mo ng pag-pray yan. Amen? Hayaan mo ang Diyos ang mag-ayos. Sa totoo naman, hindi naman ikaw creator niyan eh. Yung asawa mo, kahit anong pilit mo dyan, hindi magbabago yan. Ako nga po, nakulong na, namatayan ng asawa, natulog sa kalsada, matutukang na, binago ba ako ng mga taong nasa palibot ko? Hindi po. Tanging ang Diyos ang nagbabago ng buhay at nag-aayos. Amen? Sabi pong ganun dito sa 2 Corinthians 12:7. Okay, sabi po rito, kapag mahina ka, mas may space ang kapangyarihan ng Diyos. Tama ba yon? Tama yun. Ulitin ko ha, kapag mahina ka,
mas may space ang kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba mali? Tama. Kasi ang Diyos na parito para mag-ayos ng buhay. Tama? At kung hindi mo bibigyan ng space po ang Diyos sa buhay natin para ayusin ka, mananatili kang wasak, basag, durog na durog sa buhay na yan. Pero kung ibibigay mo yung sarili mo sa Panginoon, hahayaan mo ang Panginoon na magkaroon ng space sa buhay mo, ang Diyos ay unti-unti at prosesong pagagandahin ng kalagayan mo. Amen? Brokenness is not a barrier. It's a God's platform for power. Amen? Sabi mong ganoon dito sa Filipos 3:10, ang tanging ang hahangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Grabe, no? Tayo, ganun po ba tayo? Alam nyo, si Paul, na-encounter ni Paul yung, dahil si Paul mababayo yung loob niya, tsaka mapagpakumbaba po siyang tao. Alam nyo, si Paul, siya po yung binanggit dun sa Bible na nakarating sa pangatlong langit. Pero hindi niya pinagyabang. Kaya po si Paul, sobrang pinakikita niya sa Panginoon Diyos, kahit nahihirapan siya, kahit nakukulong siya, gusto niyang ibahagi ang Diyos sa ibang tao, maging maayos sa mga believers, kasi may naranasan siyang malaking pagbabago sa buhay niya nung na-encounter niya ng totoo ang Diyos. Alam niyo po, mahirap mabago buhay natin pag hindi pa natin na-encounter ang Diyos sa buhay talaga natin. Kasi ang tunay na pagbabago po, may malalim kang pundasyon sa Panginoon. Kaya kung basag na basag ka, baliwala lang yan. Kasi may pundasyon kang malalim sa Panginoon. Kaya po yung iba nauuga, kasi walang malalim na pundasyon sa Panginoon. Kaya ang daling mabasag eh. Sister, ba't ngayon ka lang umatin? Susunod linggo, hindi na umatin ulit. Oh. Di ba? Napansin lang yan ha. Sister, ba't ngayon ka lang umatin? Tapos hindi na nga talaga umatin. Di ba? Maramdamin eh. Pusong mamon. Pero pagka ginagano ka ng kapatid mo, alam mo pagmamahal yun. Kasi pinapaalalahanan ka, hindi ka umaatin eh. Ha? Uy, lagi ka nang absent ngayon sa mensa. Di ba? Busy ako eh. Ha? Tapos talaga hindi aatin, oh. Ha? Tama? Pero kahit busy ka, pag alam mo sa Panginoon, gagawa ka ng paraan. Amen? Galatia 2:20, malapit na po, konti na lang to. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Dapat ganun din tayo, no? Wala na dapat tayo sa sarili natin. Dapat patay na tayo sa sarili natin. At ang ginagawa natin, puro sa kalwalhatian na ng Panginoon. Puro sa kapurihan ng Panginoon. Di ba? Kakain ka na lang, hawaan mo pala yung kutsara, Lord, thank you. Pagmulat pa lang ng mata mo, salamat, Lord. Diba? Pag nakita mo yung araw, salamat, Panginoon, sa bagong umaga. Diba? Lahat ng ginagawa mo. Diba sabi nga ni Tatay Dennis, may nagtanong sa kanya, ilang oras po kayo nananalangin, Pastor? Sabi daw ni Pastor, 24 oras. Tindi ni Pastor Dennis, no? Pwede naman po talaga eh. Kasi pag ikaw namumuhay na sa Panginoon, lahat ng meron ka sa Panginoon, lahat ng meron ka sa buhay mo, pagpapala man yan, problema man yan, pagsubok man yan, lahat yan pinagpapasalamat mo sa Lord. Amen? Tandaan niyo po, hindi lang po ang pagpapala dapat natin pinagpapasalamatan sa Panginoon. Maging yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, dapat pinasasalamatan natin sa Panginoon. Kasi minsan binibigay at pinahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok, pagkabasag ng buhay natin para mas makita natin na ang Diyos ay Diyos at Panginoon pa rin natin po. Walang ibang makapangyarihan sa mundo kundi ang Diyos po.
Kaya dapat lahat tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo, simple lang ang buhay. Pag ginanon lang tayo ni Lord, tapos na. Tapos hindi ka pa nakapagpasalamat. Di ba? Pero ang Diyos, kailanman di ka naman iniwan. Kahit di ka kaibig-ibig, inibig ka pa rin ng Lord. Tama? Minsan, sinusukat pa natin yung sarili natin sa ibang tao. Pantay-pantay lang po tayong mahal ng Panginoon. Sabi po rito, ang kitsugi ay higit sa isang pamamaraan sa pagkukumpuni. Sinasalamin nito ang malalim na halaga ng hapon. Pagyakap sa di kasakdalan, okay? Yung mga kahit hindi perfect, yung mga hindi mahirap na sigurong ayusin, hindi perfect, pero yung kumpanya na yon, inaayos pa rin niya. Binibigyan niya pa rin ng halaga. Simbolo ng katatagan. Okay? Nagpapakita po yung kumpanya na yon na kahit parang wala ng pag-asa po, binibigyan niya pa rin ng buhay. Sabi, anti-responsibility mindset. Ganun po magpahalaga yun. Yung kumpanya na yun o yung paggawaan na yun, yung golden joinery na yun. Sa mga bagay na wala nang tingin natin, wala nang halaga, sa Kanya may halaga. Tayo ganun din po sa Panginoon. Huwag mong titignan sarili mong wala kang halaga. Huwag mong titignan napakababa mo sa paningin ng iba. Huwag mong titignan yung sarili mo na hanggang diyan ka na lang. Kasi ang Panginoon, nung nilikha ka niya, unique ka. Kakaiba ka. Wala kang katulad na nilikha ng Panginoon. Kasi, mahal na mahal ka niya. Na kahit basag ka, sira ka, durog ka, gusto ng Diyos, sa sarili niyang kamay ulit, imumolde ka niya. Para pagdating ng oras, pag hiniharap ka niya ulit sa mga tao, isa ka ng bagong nilalang. Ako po, habang pinag-aaralan ko to, basag na basag ako eh. Hirap na hirap po akong intindihin yung aral nito. Sabi ko, oh Lord, ang hirap intindihin ng mensahe mo. Pero alam nyo, habang binababaran ko yung mensahe na to, doon ko nakita yung pag-aayos ng Panginoon sa buhay ko. Yung walang kwentang Reggie, yung addict na Reggie, yung iniwan ng pamilyang Reggie, yung lasinggero, walang hiya sa tundo, di pala ako iniwan ng Diyos. Inayos ng Panginoon buhay ko. Unti-unti po. Binalik yung mga anak ko. Ngayon, sarap pakinggan. Pag mismong anak mo, tatawagin kang pastor. Kasi, buwat sa wasak na buhay, may Diyos palang nagmamahal sa akin. May Diyos na nagbago ng buhay ko. May Diyos na nagmolde ng buhay ko. May Diyos na inukit yung buhay ko kahit ang hirap. Kasi ihaharap niya pala ako para sa mga taong wasak ang buhay. Na ipinakikita ng Diyos sa buhay ko na may Diyos na kaya niyang baguhin yung buhay kahit wasak na wasak. Kahit sirang-sira. Kahit hindi ka tanggap-tanggap sa paningin ng ibang tao. Pero pag ang Diyos ang kumilos, ipipresenta ka ng Diyos ng maayos.
Kasi ayaw ng Diyos na mapaya po siya bilang Panginoon niya. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya ikaw kapatid, huwag mong titignan yung buhay mo hanggang dyan na lang. Yung anak mo, ibigay mo sa Panginoon yan. Yung asawa mo, yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo, wag kang hihintong manalangin. Si Hana hindi humintong manalangin po. Si Job hindi po nagpadala doon sa pagsubok na binigay sa kanya. Si Paul kahit anong panlalait sa kanya, pinakita niya mahal na mahal niya ang Panginoon. Sana ganun din po tayong lahat. Pakita po natin sa Panginoon yung pagmamahal din natin sa Kanya. Kasi ang Diyos po kailanman hindi nagtangi. Ang Diyos po hindi namili. Lahat ng nasa loob po ng simbahan, wasak ang buhay. Kaya wasakin na po natin dito sa loob ng simbahan yung mga inggitan. Pagkakanya-kanya. Pare-parehas lang po tayong wasak. Pare-parehas lang tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para ayusin. Alam nyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Sino magmamalaki sa atin sa Diyos? Wala. Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Kahit mamutik-tik pa tayo ng salapi, mamutik-tik pa tayo ng ginto sa katawan, yan po'y lahat sa biyaya lang ng Panginoon. Marcos 15:34, nang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? In Juan, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at lagot na ang kanyang hininga. Tinapos na ng Panginoon lahat ng paghihirap. Lahat ng pagkakamalit, pagkakasala, sinalo ng Lord. Tinanggap niya yun, yung bawat sugat, yung bawat paghampas at pagkaltak ng laman na sumasama, isa ka dun at ako na dapat makaranas ng sakit na yun. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, inako niya lahat yun. Kasi gusto ng Diyos. Kasi alam po ng Panginoon, galing ka sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos na may mapahamak na tao. Ayaw ng Diyos na may masaktan na tao. Ayaw ng Diyos na sirang buhay, isasirang pamilya. Gusto ng Panginoon po, ayusin tayong lahat. Kung hindi po tayo magpapatuloy lang po tayo sa sarili natin lakas, hindi po tayo uubra. Kapatid, challenge to sa atin lahat naririnig natin. Matuto po tayong umamin sa Panginoon na tayong lahat basag. Lahat tayo nahihirapan, nasasaktan, dumadaan sa mga pagsubok. At yun ang gusto ng Panginoon. Kasi pag lumalapit po tayo sa Panginoon, nandun yung pagkakataon nun ng Panginoon sa atin para hubugin muli ang buhay natin patungo sa Kanyang mga pangarap sa iyo. Amen? Sana po, maging marka po sa isip natin yung 3 tao na yun na naranasan po nila yung salitang pagbangon o yung breakthrough sa buhay nila. Tandaan nyo po, pare-parehas wasak buhay nun. May mga pinagdaanan. Pero sila po'y dahil nakitaan ng Diyos na nanatili sa Panginoon. Naranasan po nila yung tunay na pagbangon.